Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11, Paghihiganti. 3 araw pagkatapos bumalik, si Lin Fang ay nakaupo sa kanyang silid at nagmumuni-muni. Mas malinaw niyang nararamdaman ang vital chi ng langit at lupa. Isang manipis na ambon ang lumitaw sa hangin ng kanyang silid na nagmumula sa isang mahinang maraming kulay na liwanag. Sa sandaling iyon, ang mahalagang chi ng langit at lupa na nakapalibot kay Lin Fang ay biglang tumagos at bumaha sa kanyang buong katawan na nagmamadali patungo sa kanyang dantian. Nanlaki ang mga mata niya na gulat sa nangyari dahil may abnormal na essence ang tumagos sa kanya at umiikot sa loob ng katawan niya. Ang vital chi na sumalakay sa kanyang katawan ay naging dahilan upang siya ay makalusot sa ikawalong antas ng chi. Kumain ako ng 3 profound pills at sa wakas ay naabot ko ang ikawalong antas ng chi. Napangiti si Lin Fang sa kanyang sarili. Siya sa una ay nasa ikapitong antas ng chi ngunit hindi malapit sa pag-abot sa isang pagsulong anumang oras sa lalong madaling panahon. Mayroon pa ring malaking distansya upang masakop sa landas ng paglilinang upang maabot ang ikawalong antas ng chi. 3 profound pills ang presyo para maabot niya ang susunod na antas, ngunit sulit ito. Ngayon kung nakipaglaban ako sa isang cultivator ng ikasyam na layer ng chi, dapat ay makakagawa ako ng paraan upang talunin sila. Noong nasa ikapitong chi layer pa siya, ang kanyang 9 heavy waves ay may lakas na 8,500 jin at ang roaring thunder ay maaaring umabot sa isang mapanirang enerhiya na 9,000 jin. Gayunpaman laban sa mga cultivator na umabot sa ikasyam na layer ng chi ay wala sana siyang pagkakataon at maaaring maantala ang kanyang sariling kamatayan. Ngayon ay may kumpiyansa siyang makisali sa isang labanan sa kanila dahil alam niyang kung hindi siya mananalo ay makakatakas man lang siya upang lumaban muli sa ibang araw. Huminga ng malalim at matapos tapikin ang kanyang robe, umalis si Lin Fang sa kanyang silid. Ito ay isang magandang araw ng taglagas at ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa itaas niya. Nakaramdam siya ng kaaya-ayang pakiramdam ng init sa buong paligid. Hamak na basura, sa wakas ay nagpa siya kang mamatay at gumapang palabas mula sa ilalim ng iyong bato. Ang magandang kalooban ni Lin Fang ay nasira ng boses na narinig niya. Lin Heng, sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa gilid niya. Nakita niya si Lin Heng na 10 metro ang layo mula sa kanya na nakahalukip-kip, mayabang na ipinakita kay Lin Fang ang kanyang likod ng walang takot. Bilang isang patakaran, ang mga disipulo ng sekta ng Yunhai ay hindi pinayagang pumasok sa mga silid ng ibang mga disipulo. Mas gusto ng maraming alagad na magsanay sa kanilang silid at ang pag-abala ng iba ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan sa kanilang paglilinang. Kaya naman hindi nang ahas si Lin Heng na labagin ng mga patakaran ng sekta para abalahin si Lin Fang sa kanyang silid at 2 araw na siyang naghihintay sa labas. Paglingon, malamig na tinitigan ni Lin Heng si Lin Fang. Inihayag ng mga mata ni Lin Heng ang kanyang mga intensyon na pumatay. 3 araw na ang nakalipas mula nang makatanggap si Lin Heng ng sulat mula sa kanyang mga magulang kung saan sinabi nila na si Lin Fang, ang basura ay sinaktan ng kanyang nakababatang kapatid na si Lin Yun. Sinabi rin nila na ipinahiya at ininsulto niya ang kanyang ama at nakababatang kapatid sa panahon ng pagpupulong ng mga matatanda. Si Lin Heng ay nagpaplano ng paraan upang muling linlanggan si Lin Fang. Piraso ng basura, narinig ko na ang halos pagkamatay mo ay nagbigay sa iyo ng kaunting lakas. Gamit ang iyong maliit na kapangyarihan ay mangangahas ka bang pumunta sa Stormy Gorge at tulungan akong ayusin ang aking sama ng loob sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo? Sabi ni Lin Heng sa mapanuksong tono. Kalmado ang mukha ni Lin Fang ngunit sa loob-loob niya ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Noong huling beses na nalinlang siya ni Lin Heng na pumunta sa Stormy Gorge, siya ay binugbog hanggang sa bingit ng kamatayan. Hindi niya ito pinatay dahil ang sekta ng Yunhai ay may panuntunan na nagsasaad na ang mga kapwa-disipulo na pumasok sa arena ng buhay o kamatayan ay hindi pinapayagang direktang pumatay sa isa't isa. Maraming mga alagad ang mag-iiwan sa mga kalaban na may 1 pulgada na lang ng buhay ang natitira. Marami ang malapit nang mamatay sa kanilang daan at umalis upang magpagamot at ang mga mapalad ay hindi mamamatay kundi mapilayan habang buhay. Napatay na si Lin Fang sa mundong ito gamit ang pamamaraang iyon. Noong panahong iyon, si Lin Fang ay walang iba kundi basura na nasa ika-5 chi layer lamang, kumpara kay Lin Heng na umabot na sa ika-8 layer ng chi, sino ang mag-aalaga kahit napatayin niya ang isang basura? Ang mga malalakas ay ang mga nagdidikta ng mga patakaran dito. Ang malakas ay ang pumatay sa mahina. Ito ang batas ng mundong ito. Anumang tuntunin ay maaaring sirain ng may sapat na lakas, ngunit ang batas ng mundo ay nanatiling pareho. Ang oras ko para sa paghihiganti ay dumating ng napakabilis, ito ay tiyak na kapalaran na isip ni Lin Fang habang nakangiting walang pakialam. Pinatay siya ni Lin Heng noong nakaraan. Ipaghihiganti niya ngayon ang kanyang sarili. Nagsimulang maglakad si Lin Fang patungo sa life or death arena. Basura, duwag, hindi ka maglakas loob. Sarkastikong sabi ni Lin Heng nang makitang hindi siya pinapansin ni Lin Fang. Sinabi mo ba na pupunta tayo sa Stormy Gorge? Sabi ni Lin Fang at walang pakialam na iniwan si Lin Heng na tulala. Isang maliit at malupit na ngiti ang lumitaw sa bibig ni Lin Heng. Ang isang basura ay palaging isang piraso ng basura. Bahagya siyang nakaligtas dahil lamang sa maswerte siya at ang labanan niya ulit ako ay katangahan para sa kanya. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya bibigyan si Lin Fang ng kahit maliit na pagkakataon para mabuhay. Kahit na hindi niya papatayin si Lin Fang sa Stormy Gorge, hihintayin niya itong lumabas na nasaktan at patayin siya ng palihim bago siya makatanggap ng medikal na paggamot. Upang makapunta sa Stormy Gorge, ang isa ay kailangang maglakbay pababa ng maraming matarik na bangin. Sa pasukan sa Stormy Gorge ay may mga bakal na tanikala na nakasabit sa bangin. Kung ang isang cultivator ay hindi sapat na malakas para tumalon pababa, gagamitin niya ang mga kadena upang lamusong pababa.
Isinasaalang-alang ang mga kakayahan ni Lin Feng na kaya niyang tumalon pababa sa bangin ngunit hindi niya ipapakita ang kanyang kakayahan dahil kung makita ito ni Lin Heng, mapapansin ni Lin Heng kung gaano siya kalakas at tatakbo siya palayo na parang takot na aso. Ayaw niyang palampasin ang pambihirang pagkakataong ito at hinawakan ng mga kadena na bakal para bumaba. Ang basura ay palaging magiging basura. Kailangan mo pa ng tulong para makapasok sa Stormy Gorge. Sabi ni Lin Heng na may mapanuksong ngiti. Tumingin sa ibaba si Lin Heng at tumalon, lumundag siya sa hangin. Na parang isang bato. Napakagaan niya at ang kanyang husay sa paggalaw ay tila kaya niyang lumipad. Habang siya ay malapit nang mapunta, sa isang pitik ay binasag niya ang kanyang mga paa ng malalim sa lupa sa ilalim. At agad na huminto. Hindi ka panipaniwala, sino iyon? Sabi ng mga taong nakakita lang ng lupain ni Lin Heng. Hindi nila maiwasang, mapabuntong hininga sa paghanga. Kilala ko siya, si Lin Heng ang nakaabot sa ikawalong layer ng chi. Napakalakas niya sabi ng isa pang. Alagad, ang paningin at pandinig ng mga magsasaka ay magiging lubhang maunlad habang nagbabago sila sa bawat bagong antas. Nakikita ng mga disipulong iyon si Lin Heng kahit na nasa 100 metro sila sa itaas ng bangin. Na nakatingin. Sa wakas ay nakarating na sila sa arena ng life or death. Walang damo o puno, buhangin lang ang natatakpan ng tanawin na may malalaking bato na tumatagos sa ibabaw ng buhangin na parang maliliit na bundok. Ang ilang mga disipulo ng sekta ng Yunhai na dumaraan at hindi maiwasang tumigil at manood nang makita nila sina Lin Heng at Lin Feng. Nais nilang makakita ng labanan na maaaring maging katapusan ng isa pang cultivator. Hehe, hindi ko talaga akalain na ang isang basurang tulad mo ay maglalakas loob na dumating. Noong nakaraan ay muntik ka nang mamatay, ngunit ngayon sisiguraduhin kung babalik ka sa isang kabaong. Sabi ni Lin Heng habang tumatawa. Ang kanyang tawa ay walang kwenta at walang pakundangan. Gusto ni Lin Heng na pumunta sa Stormy Gorge at patayin si Lin Feng, ngunit hindi niya akalain na papayag si Lin Feng sa pangalawang pagkakataon. Maaari mong subukan palagi kung mayroon kang kakayahan, sabi ni Lin Feng na naramdamang sasabihin na siya ay mawawalan ng hininga. Ang isang basurang tulad mo ay naglakas loob na magsabi ng ilang nakakabaliw na mga bagay dahil lang sa natalo mo ang aking nakababatang kapatid na si Lin Yun. Ipapakita ko sa iyo ngayon na ang isang cultivator na nakaabot sa ikawalong layer ng chi ay may lakas na ginagawang kaya niya ang anumang bagay. Lin Feng, ikaw ay parehong basura gaya ng dati. Si Lin Heng ay gumagalaw patungo kay Lin Feng habang sinisigaw ang mga salitang ito. Sinubukan niyang bigyan nimpleng suntok si Lin Feng sa mukha. Sapat na ang isang suntok para tapusin ang laban na ito, kasunod ang pambubugbog. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay para pigilan ang suntok gamit ang kanyang palad. Hindi napigilan ni Lin Heng na tumawa ng malamig. Biglang ginamit ng kapirasong basurang iyon ang palad niya para pigilan ang suntok niya. Posible ba iyon? Hayaan mong basagin ko ang iyong kamay. Isang maningning na puting liwanag mula sa kamay ni Lin Heng at bumubuhos mula sa kamao ni Lin Heng. Gusto niyang gamitin ang kanyang kamao para durugan ang palad ni Lin Feng na hindi na naayos. Mangarap ka, mahinahong sabi ni Lin Feng. Isang nakakagulat na malakas na lakas ang lumabas sa kanyang palad. Sa sandaling iyon ay nagkaroon ng impresyon si Lin Heng na nakatayo siya sa harap ng karagatan ng walang hanggan na malalakas na alon. Ang mga alon ay labis na mapangapi at marahas. Hindi lamang nawala ng lakas at kayabangan si Lin Heng, ngunit kasabay nito ang paghampas ng mga alon sa kanyang mga braso. Ang kanyang kanang kamay ay nagsimula ng mamaga at maging kulay ube dahil sa panggigipit. Paano ito posible? Naguguluhang sabi ni Lin Heng. Pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang kamay ng isang malakas na di nakikitang puwersa. Dinudurog ang buong katawan niya at lumalakas pa rin ang sobrang lakas ng alon. Kailangan niyang makatakas ng mabilis. Sa tingin mo kaya mong tumakbo gamit ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga paa? Ang mukha ni Lin Feng ay malamig sa yelo. Ang palad ng kanyang kamay ay malapit na damaykit sa kamao ni Lin Heng. Sinusundan niya si Lin Heng na hindi pinapayagan kahit kaunting pagtaas ng distansya sa pagitan nila. Crack, isang malakas na tunog ng paglamig ng gulugod ang maririnig sa paligid. Naramdaman ni Lin Heng ang walang katulad na sakit sa kanyang buong braso na parabang ang kanyang mga buto ay mabibitak at sisabog anumang oras. Gusto niyang hilahin ang braso niya pero hindi niya magawa, gusto niyang tumakas pero hindi niya kaya, dinaig siya ni Lin Feng sa parehong lakas at bilis. Ang agwat sa pagitan nila ay napakalaki, ito ay isang pagpatay lamang. Napakalapit nila sa isa't isa kaya kitang-kita ni Lin Heng ang bawat detalye ng mukha ni Lin Feng. Nanlamig ang mga mata ni Lin Feng at isang masamang ngiti ang ipininta sa kanyang mukha. Biglang naramdaman ni Lin Heng na nanghina ang kanyang mga tuhod sa takot, pinaglalaroan lang ba siya ni Lin Feng? Kailan pa siya nalampasan ng basurang iyon? Gusto lang sumuko ni Lin Heng at tumakas. Paano ko tatapusin ito? Sabi ni Lin Feng habang tumatawa ng nakakatakot na tawa. Ang 9 heavy waves technique ni Lin Feng ay marahas na bumagsak, at si Lin Heng ay dinudurog ng mga alon kung saan ang lakas ay umabot sa 9,500 jin. Parang dinudurog ng higanteng sawa ang buong braso niya. Crunch, tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig nang bumagsak siya sa sahig. Isang marahas na sakitang kumalat sa kanyang bisig at hindi niya kayang tiisin ang hindi maisip na sakit. Ang kanyang mga buto ay nabasag at ang mga kalamnan ay napunit na hindi na naayos. Ikaw ang pangatlong anak ng aking tiyuhin. Ikaw ay aking pinsan. Ngunit ang iyong panig ng pamilya at si Lin Ba daw ay kumikilos ng lihim ng magkasama upang isagawa ang mga kasuklam-suklam na gawain. Wala kang alam sa pagmamahal, pang-iinsalto at pagpapahiya sa akin ng paulit-ulit. Pumunta ka pa dito para patayin ako sa pangalawang pagkakataon.
Ikaw ay walang awa at walang puso kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa at malupit. Nakatingin si Lin Fang kay Lin Heng sa lupa habang sinasabi niya ang napakalamig na mga salitang ito. Kung may gustong kunin ang buhay ni Lin Fang, ang kanyang filosofiya ay magiging ngipin sa ngipin kahit sino pa ang tao. Hindi. Pinsan mo ako, patawarin mo ako. Ramdam ni Lin Heng ang kalupitan ni Lin Fang sa buong katawan niya. Sa sandaling iyon ay malinaw niyang naramdaman ang layuning pagpatay na nakadirekta sa kanya. Si Lin Heng ay natakot. Noong sinubukan mo akong patayin, tumigil na ba tayo sa pagiging magpinsan? Matigas na sabi ni Lin Fang sa kabinomba ang dantian ni Lin Heng gamit ang 9 heavy waves technique. Biglang sumigaw si Lin Heng habang namutla ang kanyang mukha. Napilayan ko ang iyong paglilinang. Ngayon ay maaari mong buhayin ang iyong buhay na tinatawag na basura, tulad ng palagi mong ginagawa sa akin. Malamig na sabi ni Lin Fang saka tumalikod at umalis. Sa hindi kalayuan ay nakita ng ilang cultivator na nakaabot sa ikawalong chi-layer kung gaano kalupit si Lin Fang sa labanang iyon. Hindi sila nilapitan ni Lin Fang, ngunit bawat isa ay nagtago upang maiwasan ang alitan. Kung magagalit ba sila kay Lin Fang, mapilayan din ba niya ang kanilang paglilinang? Hindi nila nais na malaman, dahil ang isang buhay na may baldado na paglilinang ay isang buhay na puno ng pagdurusa at paghihirap. Lin Fang naglakas loob kang pilayin ang aking cultivation. Hindi ka makakatakas dito malisyosong sabi ni Lin Heng habang nag-aapoy sa galit. Siya ay galit na galit dahil siya ay naging isang piraso ng basura sa kanyang sarili. Kinamumuhian niya ang ama ni Lin Fang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pinagsisihan niya ang buong sitwasyon ngunit ayaw niyang hintayin ang kanyang paghihiganti. Agad siyang humingi ng tulong sa kanyang pinsan, isang batang babae na tinatawag na Lin Chen na nakarating na sa layer ng Lin Qi at ang kanyang espiritu ay nagising. Sa sekta ng Haoyu, nakilala na siya bilang isang makapangyarihang disipulo. Alam ni Lin Chen na sinaktan ng ama ni Lin Fang ang kanyang ama na si Lin Ba daw noong huli nilang pagkikita. Naghanda na si Lin Chen na pumunta sa sekta ng Yunhai upang patayin si Lin Fang mismo. Nakakalungkot na sinubukan niyang patayin si Lin Fang mismo. Kinasusuklaman ni Lin Heng ang lahat. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagkabigo at kinasusuklaman niya ang hinaharap na mayroon siya sa isang baldado na paglilinang. Sisiguraduhin niyang si Lin Fang ay magdusa ng mas masahol pa kaysa sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 12, ang espiritu ni Lin Fang. Sa lungsod ng Yangzhou ay ang bahay ng pamilya ni Lin. Si Lin Hai ay nakaupo mag-isa sa isa sa mga silid na nananabik na nakatingin sa isang larawan sa dingding. Larawan iyon ng isang napakagandang babae. Ang kanyang mga mata ay malalim na asul na parang isang tahimik na karagatan. Nakakagulat na may isang mabangis na hayop na nakapulupot sa kanyang mga balikat. Mukha itong ahas ngunit hindi iyon ang impresyon na ibibigay nito, nakataas ang ulo nito habang nakatingin sa lahat na para bang isang sinaunang Diyos na nakatingin sa mga hamak na nilalang sa ibaba. Ang mga mata nito mula sa larawang ito lamang ay mag-aapoy ng malalim sa iyong kaluluwa at mag-iiwan ng pangmatagalang impresyon. Menghi, mukhang nasa hustong gulang na si Lin Fang. Mas nakikita ko ang iyong loob sa kanya araw-araw at minana pa niya ang iyong espiritu. Marahil ay hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng espiritong ito ngunit sa oras na magising ang kanyang espiritu, makikita niya kung gaano kalaki ang red along ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Darating ang araw na yayanigin ng walang kwentang espiritong ahas ang mundo. Ang aming anak ay hindi kailanman basura, palagi siyang may potensyal para sa tunay na kadakilaan na nakatago sa loob niya. Si Lin Hai na nakatayo sa harap ng larawan ay bumulong-bulong sa sarili na may ekspresyong puno ng pagmamahal at kakaibang kalungkutan. Akala nilang lahat ay nawala na ang alaala ko, ngunit hindi kita makakalimutan sa buong buhay ko. Kapag nagising ang espiritu ni Lin Fang, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Malapit na siyang pumasok sa imperyo at tatahakin ang kanyang nakatakdang landas. Ang mga mata ni Lin Hai ay nagpakita ng isang malakas na emosyon na lumalabas sa loob niya. Minsan ay nagkaroon siya kapag dududa na ang kanyang anak ay magagawang gisingin ng espiritu. Ang kanyang anak ay hindi pangkaraniwan at ngayon ay sa wakas ay makikita na niya itong binubuksan ang potensyal na nakatago sa loob ng kanyang katawan. Si Lin Hai ay kumbinsido na ang espiritu ni Lin Fang ay madyay gising sa ilang sandali. Natural na hindi alam ni Lin Fang ang sikretong itinago ng kanyang mga magulang. Wala siyang alaala sa kanyang ina. Hindi kailanman sinabi ni Lin Hai kay Lin Fang ang tungkol sa kanyang espiritu ng ahas. Napilayan ni Lin Fang ang paglilinang ni Lin Heng na nagpagon sa kanyang pakiramdam na parang naalis ang bigat sa kanyang puso. Nangangahulugan ito na ang huling pagsisisi ng matandang Lin Fang bago ang kanyang kamatayan ay naglaho. Sa wakas ay nakaganti na siya. Hindi agad aalis si Lin Fang nang makapag-ensayo siya at magkaroon ng higit pang karanasan sa Stormy Gorge. Ginawa ito ng bawat taong pumasok sa Stormy Gorge na ang tanging layunin ay lumaban upang maging mas malakas. Kahit na hindi siya gumawa ng pagkukusa upang pumunta at mag-provoke ng iba, kumbinsido siyang may iba na darating upang labanan siya. Ikaw pala sabi ng malamig at hiwalay na boses. Laming-galing si Lin Fang sa paligid upang hanapin ang boses at nakita ang isang magandang katawan ng babae. Bawat kurba ay tila nakatatak sa kanyang mga alaala. Hindi man niya makita ang mukha, ang silhouette ay kaakit-akit. Si Lin Fang ay may ilang pagdududa habang ang babae ay nakasuot ng maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya kilala ang maraming tao sa sekta ng Yunhai. Kilala niya si Hanman, Qingyi pati na rin si Jingyun. Ang taong iyon ay halatang hindi maaaring maging isa sa kanila, maaaring ito ay isang taong kilala niya bilang matandang Lin Fang. Si Lin Fang ay nalilito. Huling nagkita tayo tumakbo ka sa sobrang bilis na kahit ako ay hindi makasunod.
Susubukan ba natin kung gaano kahusay ang iyong mga kasanayan sa pagtakas ngayon ay nasa labas tayo nang walang tatakbo? Malamig na sabi ng dalaga sa kanyang harapan. Kinuha ng batang babae ang isang palaso mula sa kanyang lalagyan at hinawakan ang busog na nakasabit sa kanyang likod. Nalaman kaagad ni Lin Fang kung bakit niya ito nakilala. Naalala niya ang lahat, siya si Liu Fei, ang batang babae mula sa hot spring sa kabundukan. Mahigpit na naalala ni Lin Fang ang kanyang pangalan dahil ang palaso ni Liu Fei na puno ng layuning pumatay ay halos wakasan ang kanyang buhay sa kanilang huling pagkikita. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong makatakas, alam niyang tinatago nito ang kapangyarihan niya noon kaya ginamit niya agad ang espiritu niya. Ramdam ni Lin Fang na pinupuntirya siya ng kanyang espiritu at unti-unti siyang nilock bilang target nito. Ang busog ay ang sandata ng pagpili para sa mga malalayong manlalaban subalit ang busog ay walang kakayahan sa malapitang labanan. Kung isasara ko ang distansya sa pagitan namin, mas mahirap para sa kanyang sandata na ipakita ang tunay na potensyal nito. Isip ni Lin Fang. Siya ay ganap na walang pag-aalinlangan at mabilis na tumakbo patungo kay Liu Fei. Gusto mo talagang harapin ako sa malapitang labanan. Sarkastikong sabi ni Liu Fei. Hinailan niya ang palaso at sa isang iglap ay bumaril ito mula sa busog. Ang arrow ay lumikha ng isang hindi kapani-paniwalang presyon na sinamahan ng isang sumisitsit na tunog. Nanginginig pa rin ang bowstring kasabay ng paghiging. Clang. Hinugot ni Lin Fang ang espada mula sa kanyang likod. Siyam na malakas na alon. Dumadagandong nakulog. Bumubuhos ang 9 heavy waves mula sa kaliwang kamay ni Lin Fang at bumaril palabas. Hamina ang lakas ng palaso sa bawat alon na nabangga nito. Pagkatapos ay habang ang pinagsamang kapangyarihan ng 9 heavy waves at roaring thunder ay tumama, ang arrow ay walang buhay na pumutok sa dalawa at nahulog sa lupa. Moonlight Feather Agility. Hindi huminto ang kanyang katawan kahit isang fraction ng isang segundo. Patuloy siyang lumalapit habang ginagamit ang kanyang 9 heavy waves technique para guluhin ang hangin sa paligid niya. Ang kanyang Moonlight Feather Agility technique ay napakakinis na parang nagamit na niya ito ng 1,000,000 beses noon. Si Liu Fei ay hindi lamang may magandang mukha ngunit mayroon din siyang malakas na lakas sa pakikipaglaban. Siya ang ikawalo sa listahan ng mga ranggo ng disipulo. Alam niyang gusto ni Lin Fang na isara ang distansya kaya tumalon siya kaagad pabalik pagkatapos ipana ang kanyang arrow. Dalubhasa siya sa pakikipaglaban gamit ang busog at malinaw na natutunan niya ang ilang mahuhusay na kasanayan sa paggalaw. Sa oras na nahati ni Lin Fang ang unang arrow sa dalawa, sinisingil na ng kanyang kamay ang kanyang busog ng napakaraming chi, ngunit sa pagkakataong ito, na may 3 arrow na kumatok sa lugar. Paulo, sabi ni Lin Fang na tumatakbo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Bigla siyang nagpalit ng destinasyon at tumalon patungo sa isang maliit na kakahuyan. Ang pamamaraan ng paggalaw ni Liu Fei ay napakalalim. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Lin Fang ay isang buhok lamang na mas mahusay kaysa sa pamamaraan ni Liu Fei. Kahit na nakakalapit siya ay nangangailangan ito ng oras, sa maikling panahon na ito ay sapat na para kay Liu Fei na makapana ng ilang arrow. Sinubukan lang niyang pumutok ng 3 arrow ng sabay-sabay at sa 3 arrow na pumutok mula sa kanyang busog. Naramdaman ni Lin Fang ang agarang banta sa kanyang buhay. Kaya naman nang makita ni Lin Fang na naglalagay siya ng 3 arrow sa kanyang busog, mabilis niyang binago ang kanyang plano at nagpas siyang tumakas mula sa kanyang paningin. Iyon ang pinakamahusay na paraan upang hadlangan ang diskarte sa pakikipaglaban ni Liu Fei. Gayon din kapag nakikipaglaban sa isang bukas na lugar ang distansya sa pagitan nila ay malawak ngunit siya kakahuyan na ito ng mga puno ay kailangan niya ng isang linya ng paningin upang puntiryahin siya. Si Liu Fei gamit ang kanyang arrow spirit ay tiyak na nailabas ang kanyang maximum fighting potential sa isang bukas na kapatagan. Mukhang minaliit ko ang kapangyarihan ng isang cultivator na umabot sa 9 na layer ng chi, hindi. Ganoon kadaling labanan at manalo na isip ni Lin Fang na malungkot. Hindi niya alam na naabot na ni Liu Fei ang 9 na layer ng chi na siyang pinakamataas na layer ng chi bago umunlad. Nakontrol na niya ang kanyang arrow spirit at ang kanyang busog na maayos gamit ang kanyang chi. Ang kanyang pangmatagalang kapangyarihan ay isang bangungot. Ang dati niyang pag-iisip na makipaglaban sa 9 na chi layer na mga disipulo at madaling manalo ay agad na napawi. Ngunit hindi pa nang hinaan ng loob si Lin Fang. Kumbinsido siya na kung nagawa niyang ipasok si Liu Fei sa kakahuyan kung gayon ang tagumpay ay magiging kanya. Humph. Natatawang sabi ni Liu Fei sa likod niya. Sinimulan niyang hilahin ang bowstring na nagbuga ng malakas na presyon habang papalayo ito ng papalayo. Isang matinding at nakakatakot na sensasyon ang kumalat sa buong katawan niya. Naunawaan ni Lin Fang na malapit nang bumaril si Liu Fei at binabalaan siya ng kanyang katawan sa panganib. Si Lin Fang ay hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada sa kanyang kamay. 2 hininga lang ang kailangan niya para marating ang kakahuyan at ligtas na siya. Saan ka tumatakbo? Sabi ni Liu Fei sa medyo panik na tono. Isang espada ang biglang dumating sa paningin na ikinagulat ni Lin Fang. Nararamdaman niyang nasa malaking panganib siya. Buong lakas siyang sumugod nang bigla siyang huminto at saka tumalon pabalik. Boom! Sira-sirang lupa ay lumipad sa paligid. Nagkaroon ng pagsabog sa harap ni Lin Fang at isang napakalalim na marka ng espada ang lumitaw na nagiiwan ng bunganga sa lupa. Kung si Lin Fang ay nagpatuloy sa paglalakad, patungo sa kakahuyan at nahuli ng kahit isang segundo kung gayon ang espadang iyon ay maghiwa-hiwalay na sa katawan ni Lin Fang. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Fang nang makita niya ang isang lalaki sa kakahuyan na nakasuot ng puting damit at may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Ilang sandali ang nakalipas ay ang kanyang espada ang lumikha ng marka sa lupa. Liu Fei, paano ka nasaktan ng bug na iyon? Gusto mo bang tulungan kitang patayin ang bug na ito?
Ang disipulong nakatayo sa kakahuyan ay mapanghamak na nakatingin kay Linfang at tila isang taong napakataas ng tingin sa kanilang sarili. Sa kanyang mga mata, si Linfang ay isang langgam at papatayin siya ng walang pag-aalinlangan, kailangan lang tumanggo si Liu Fei at bigyan siya ng senyales na kumilos. Papatayin niya kaagad si Linfang kung hihilingin itong gawin ito. Kahit na ipagbawal ng sekta ang direktang pagpatay sa kapwa disipulo, walang dahilan para parusahan siya dahil mataas ang katayuan niya kaysa sa mga kulisap na iyon na ginagawa siyang hindi mahipo. Isa sa mga elite na disipulo ng sekta nakita ni Linfang ang badge sa damit ng lalaki. Si Linfang ay nanginginig sa takot at pakiramdam na ang oras mismo ay nagyelo. Kung hihilingin sa kanya ni Liu Fei na salakayin si Linfang, gagawin niya ito. Kakailanganin ni Linfang na umiwas sa kanyang pinakamataas na bilis o siya ay agad na pupugutan ng ulo. Liu Hao, itigil ang pakikialam sa negosyo ng ibang tao. Sabi ni Liu Fei ngunit hindi pa niya naiputok ang kanyang palaso. Hindi sa siya ay nagpapakita ng awa kay Linfang o pinatawad siya, ito ay dahil lamang sa nililigawan siya ni Liu Hao ngunit siya ay ganap na walang interes sa kanya. Kaya't hindi siya hiyumanging tulong sa kanya, dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang utang kay Yu Hao at ang paggamit ng sandaling ito para patayin si Linfang ay magkakaroon siya ng utang na loob kay Yu Hao. Naalala niya ang kanyang espiritu pabalik sa kanyang katawan at ibinalik ang kanyang busog sa kanyang likod. Sinabi niya kay Linfang, isaalang-alang mo ang iyong sarili na maswerte sa pagkakataong ito, sa susunod na ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay huwag makipagtalo sa akin, kung hindi, hindi ka magiging kasing swerte ngayon. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod siya at naglakad sa malayo. Liu Fei, bakit palagi kang umaalis kaagad? Sabi ni Yu Hao na umiling pagkatapos ay agad na bumeril sa malayo, hindi man lang nilainggan si Linfang. Boom! Isa pang tunog ng pagsabog ang umalangaw sa harap ni Linfang at isang napakalalim na marka ng espada ang naiwan sa lupa. Isipin mo ang iyong sarili na isang maswerteng surot, sa susunod na makita kitang pinupukaw si Liu Fei, kailangan kong durugan ka sabi ni Yu Hao na ang boses ay nanggaling sa malayong lugar. Si Linfang ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, hindi gumagalaw kahit kaunti. Kahit na ang espada ay nagdulot ng isang pagsabog ng kapangyarihan sa kanyang harapan, sa ilang kadahilanan ay hindi siya natakot. Naisip ni Liu Fei na siya ay napakalakas at dahil si Linfang ay naglakas loob na pumunta sa hot sprang kung saan siya nagsasanay upang pukawin siya, gusto niya itong patayin. Si Yu Hao ay isang piling disipulo at ang kanyang lakas ay napakalakas. Wala siyang dahilan o mali siya kay Linfang, ngunit papatayin din siya ng hindi nagsasalita sa kanya. Si Linfang ay nasa mundong ito sa loob ng maikling panahon ngunit naunawaan at natutunan ni Linfang mula sa karanasan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Upang igalang, maging walang awa. Yu Hao, kapag naabot ko ang layer ng Lingqi, titingnan mo ang mga mata ng kulisap na ito habang kinukuha ko ang espada mula sa iyong kamay at pagkatapos ay itinutusok ito sa iyong puso. Nakita ni Linfang ang napakalalim na marka na iniwan na espada sa lupa at isang sinag ng liwanag ang sumilay sa kanyang isipan, pagkatapos niyang tumalikod at umalis sa lugar. Kumbinsido siya na balang araw ang kanyang pagsusumikap at likas na mga regalo ay magpapalakas sa kanya upang makapaghiganti at naniniwala siyang hindi na malayo ang araw na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 13, Labanan sa arena ng buhay o kamatayan. Bahagi 1, hindi ipinagpatuloy ni Linfang ang kanyang pagsasanay sa Stormy Gorge. Sa halip ay nagpasya siyang umalis sa bangin at muling nakatayo sa tuktok ng bangin na nakatingin sa bangin. Pagtingin niya sa bangin ay nakita niyang ito ay isang walang hangganang kanyon sa abot ng mata. Mayroong libo-libong tao sa loob ng pagsasanay. Ito ay isang lugar na puno ng walang katapusang mga labanan at paglilinang. Iyon ang kultura ng sekta ng Yunhai na nagpalaki ng pinakamalakas na cultivator. Dito ka, mabubugbog sa loob ng 1 pulgada ng buhay at mapipilitang umakyat pabalik sa sekta gamit ang iyong sirang katawan. Ang malalakas lamang ang uunlad dito at ang mahihina ang magiging pataba para umunlad ang malalakas. Naglakad-lakad si Linfang sa kanyon sa labas ng Stormy Gorge at nagulat siya nang makita niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Masaya siyang makitang muli sina Hanman at Jingyun nang napakabilis. Linfang, sigaw ni Jingyun. Hindi niya napigilan ang kanyang pananabik na makaharap muli si Linfang. Jingyun, paanong posible na mas maganda ka pa kaysa sa huling pagkakataon na nakita kita, sabi ni Linfang na pinupuri siya habang nakangiti ng nakakatakot. Kung ikukumpara sa ilang araw bago sila naghiwa-hiwalay, talagang naging mas maganda at dalisay si Jingyun. Alam ni Linfang na ito ay dahil sa mga beauty pill, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ito ng ganoong kalaking epekto. Namula si Jingyun nang marinig niya si Linfang at hindi niya maiwasang mapalingon. Sinabi niya sa malumanay na boses. Bakit mo dinadala yan? Haha, Linfang, kailangan mong maging mas matapang, si Jingyun ay mahiyain pa rin. Diretsyong sabi ni Hanman gaya ng dati. Linfang, sa una ay naghahanda kami na pumunta at hanapin ka at hindi namin akalain na makakasalubong ka namin ng ganoon kaga. Hanapin niyo ako. Bakit? Ano ang nangyayari? Tanong ni Linfang. Linfang, naabot mo ba ang ikawalong layer ng chi noong kinain mo ang iyong bahagi ng profound pills? Inaasahan ni Hanman na makita si Linfang habang nakapatay siya ng Hellwolf noong nasa ikapitong chi layer pa siya, tiyak na magiging mas nakakagulat na malakas siya pagkatapos maabot ang ikawalong chi layer. Oo, nagkaroon ako ng pambihirang tagumpay kamakailan. Kumusta naman kayo? Sabi ni Linfang habang nakangiti. Kung ang isang ignorante na tanga na tulad ko ay makakarating sa ikawalong chi layer ng napakabilis, maliwanag na isang napakapangit na talento na tulad nito. Sabi ni Hanman habang ngumisi.
Hindi pa nararating ni Jinyon dahil kailangan pa niya ng ilang oras bago siya umakyat sa susunod na antas. Hindi pa rin lumalabas si Qingyi ngunit dapat ay nasa hangganan na siya para sa pagsulong. Tumanggo si Linfang. Kahit na walang pakialam si Hanman, nagalinang siya ng kaunti ng mas mahusay kaysa kina Jinyon at Qingyi kaya normal para sa kanya na siya ang unang nakaabot sa ikawalong layer ng Qi. Hanman, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit niyo ako hinahanap. Napakamot ng ulo si Hanman at nakaramdam ng bahagyang pagkapahiya na nagpaiwan kay Linfang na hindi makapagsalita. Linfang, naabot ko na rin ang ikawalong layer ng Qi. Gusto kong pumunta sa Stormy Gorge at subukan ang aking lakas ngunit baka ako ay i-massacre ng malupit na mga cultivator. Nais kong hilingin sa iyo na samahan ako at kung makakatagpo tayo ng isang malakas at walang awa na alagad ay kailangan mong makisali. Ako ay isang tao na kayang tiisin ng isang bagbog o dalawa. Nakangiti si Hanman habang humihingi ng tulong kay Linfang. Direktang naunawaan ni Linfang kung ano ang ibig sabihin ni Hanman at kakailanganin lamang niyang makibahagi kung may buhay na nasa linya. Siyempre, hindi niya tatanggihan ang hiling ng ganoong mabuting kaibigan. Kailan mo gustong pumunta? Bukas pwede na tayong lumabas. Gusto ko munang maghanda ng ilang maskara. Nakita ni Hanman na hindi nagatubili si Linfang nang ibigay niya ang kanyang sagot. Lalo siyang nakaramdam paghanga kay Linfang bilang siya ay isang tunay na kaibigan. Hindi lamang ang lalaking ito ay abnormal na malakas ngunit wala rin siyang pagmamataas. Hindi siya nakikipagtalo tungkol sa anumang bagay at palaging pinananatiling patas ang mga bagay sa pagitan nila. Siya ang pumatay sa halos lahat ng mabangis na hayop sa Blackwind Mountain, ngunit pinilit niyang ibahagi ang mga bagay ng pantay-pantay. Sa lahat ng kasangkot, walang problema. Sisigawan mo lang ako kapag handa ka nang umalis diretsyong sabi ni Linfang. Ang mga taong pumapasok sa bangin ay piniling magsuot ng maskara na orihinal na hindi alam ni Linfang. Ang dahilan kung bakit pinili ng marami na pumasok ay upang labanan ng ibang mga alagad. Ang pagkatalo ay isang kahihiyan at ang pagkapanalo ay maaaring magdulot ng away sa dugo. Ang pagsusuot ng maskara ay isang paraan upang malumpasan ang lahat ng mga isyong ito. Gusto ko ring sumama, si Linfang ay maaaring manatili sa tabi ko sa lahat ng oras at protektahan ako. Alam kong magiging ligtas ako kapag nasa tabi ko siya, sabi ni Jinyon sa isang kaakit-akit ngunit inosenteng boses. Si Linfang ay natulala. Parehong si Hanman at Linfang ay nakatitig kay Jinyon na nanlalaki ang mga mata. Ito ba talaga ang mahiyaing babae kanina? Bakit ganyan kayong dalawa makatingin sa akin? Sabi ni Jinyon na sumulyap sa kanila at mahinang tumatak sa lupa. Wala lang, huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Linfang at nagpatuloy na parang walang nangyari. Naisip ni Linfang at Hanman na kakaiba na makita siyang matapang habang kumikilos na parang isang cute at inosenteng bata. Nakatingin si Hanman kay Jinyon na nalilito sa pagbabagong nakita niya. Talagang natulala siya nang marinig ni Jinyon na gusto niyang protektahan siya ni Linfang. Gaano siya kawalang takot sa pagiging direkta. Sige, pwede ka din sumama sa amin. Dapat tayong maging maingat at huwag maghanap ng gulo. Sabi ni Linfang na mabilis na pinag-aralan ang sitwasyon bago sumang-ayon. Napakaraming mahuhusay na cultivator sa bangin at sa ilang lawak, ito ay dinarayo ng mga elite na disipulo. Ang mga elite na disipulo ay medyo mapagmataas at malayo. Pipigilan nila ang pag-atake sa mga ordinaryong alagad ng hindi ginagalit. Kaya sa tulong ni Linfang, kumbinsido sila na makakababa sila sa bangin ng hindi nahihirapan. Maaaring patayin ng mga elite na disipulo ang ibang mga disipulo nang walang epekto mula sa sekta. May kapangyarihan silang gawin ang kanilang gusto. Si Linfang ay malas nang hindi sinasadyang makatagpo ng parehong ranggo na disipulo na gustong manghuli sa kanya at isang magarbong elite na disipulo. Grabe talaga ang swerte niya. Matapos makumpirma ang lahat ng mga detalye, lahat sila ay umalis sa iba't ibang direksyon. Bumalik si Linfang sa kanyang silid at nagpatuloy sa paglilinang nang hindi tumitigil sa pagtulog. Nang makita kung gaano siya kainakumpara sa iba, naipalakas ang kanyang lakas ng loob at naramdaman niyang may apoy na nag-aapoy sa kanyang katawan na parang sumisigaw na siya ang pinakamalakas. Kinaumagahan pagkatapos dumating si Hanman para sunduin si Linfang at agad silang umalis para puntahan si Jinyon. Ang sekta ng Yunhai ay napakalaki. Ang mga silid ng ordinaryong mga alagad ay sumasakop sa ilang mga distrito at ang lugar na ito ay kasing laki ng isang maliit na bayan. Dumating sina Linfang at Hanman sa lugar kung saan nila napagkasunduan na makipagkita kay Jinyon. Nakita nila na mapatla at nag-aalala ang mukha ni Jinyon. May isang batang lalaki na nakatayo sa harap niya habang nagsasalita na may masamang tingin. Jinyon, anong problema? Tanong ni Linfang habang lumalapit ng mabilis. Magwala ka, basura ka, hindi mo ba nakikita na kausap ko si Jinyon? Bakit mo iniisip na may karapatan kang hadlangan ako? Sabi ng batang lalaki kay Linfang habang pagpikit ng kanyang mga mata. Kilala niya si Linfang noon at madalas siyang sumama sa pang-aapi sa kanya. Linfang, sa wakas nandito ka na, sabi ni Jinyon kay Linfang na nakangiti sa kanya at hindi pinansin ang sinabi ng batang disipulo. Maari na ba tayong umalis? Nanunuyang sabi ni Linfang habang hindi man lang tumitingin sa binata. Si Hanman, Linfang at Jinyon ay tumalikod para umalis nang hindi man lang lumilingon sa batang disipulo. Teka, Hanman, Jinyon, sabi ng bata habang hinahawakan ang manggas ni Jinyon para pigilan siya. Sa pag-alis, mawala ka, hindi mo ba nakikita na may gagawin kami? Bakit mo iniisip na may karapatan kang hanan ako? Sabi ni Linfang, ibinalik sa kanya ang mga salita ng mga batang disipulo habang tinatanggal ang kanyang kamay kay Jinyon. Ang malalakas na alon ay bumaril mula sa palad ni Linfang ng direkta patungo sa batang disipulo.
Ang kapangyarihang nakapaloob sa maliit na pagkilos na ito ay naging dahilan upang ang batang lalaki na nasa ikapitong layer ng chi ay bumagsak sa sahig ilang metro ang layo at nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Tumingin siya kay Linfang na hingal sa pagtataka. Mawala ka, basura ka, sabi ni Linfang na nabigla dahil isa itong sampal sa mukha. Hindi huminto si Linfang at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Kailan naging mabangis ang basura, si Linfang? Siguradong nagmamadali ang disipulong iyon. Jing Yun, sino siya? Tanong ni Hanman kay Jing Yun. Napaigting ang mukha ni Jing Yun nang marinig ang tanong. Tumingin siya kina Linfang at Hanman at sinasabi niya na nakita niya ang pugot na katawan ni Jingfang sa Blackwind Mountain at malinaw na ginawa ito sa pamamagitan ng sword technique. Ang malaking kapatid ni Jingfang, si Jinghao ay hinahanap na ngayon ng mga kasama ni Jingfang. Dumating siya para bantaan ako sa impormasyong ito. Si Hanman ay natulala. Hindi nakakagulat na nawalan ng kulay si Jing Yun sa kanyang mukha. Kung darating siya, darating siya. Hayaan ang kapalaran na maglakad at huwag mag-alala tungkol sa maliliit na problema. Sabi ni Linfang nakapansin pa si Kaldo. Isinasaalang-alang na hindi siya elite na disipulo sa loob ng sekta, hindi siya maglalakas loob na salakayin tayo habang nasa teritoryo ng sekta. Kailangan nating maging mas maingat ng kaunti sa Stormy Gorge upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga salungatan. Sabi ni Hanman habang tumatango bilang pagsang-ayon kay Linfang. Hindi nagtagal ay nakarating na ang grupo ng tatlo sa Stormy Gorge. Dumating si Linfang sa mas kaunting oras kaysa noong itinatago niya ang kanyang kapangyarihan, talagang nabigla siya sa sarili niyang bilis. Sa loob ng gorge ay nakita nila ang isang fortress na gawa sa solidong compact earth. Ang kuta ng lupa na iyon ay sumasakop sa isang malaking lugar. Mukhang 12-dosenang ordinaryong tao ang maaaring tumira doon na may sapat na silid. Kahit na ito ay gawa sa lupa ay walang duda na ito ay ganap na matibay. Mukhang kahit isang malakas na bagyo ay hindi magdudulot ng pinsala sa kuta na ito. Sa Stormy Gorge, karaniwan para sa isang alagad na lumikha ng isang tirahan, ngunit ang isang ito ay kakaiba. Hinawakan ni Hanman ang kuta. Walang alikabok mula sa pagkasira at walang malagkit na pakiramdam mula sa lupa na sumisipsip ng ulan. Wala talaga silang ideya kung paano na itayo ang gayong kuta. Sa sandaling iyon isang silweta ang lumitaw mula sa kuta ng lupa. Ito ay isang tao na nakasuot din ng maskara at maingat na lumabas sa kanyang tirahan. Saglit na sumulyap ang tao kay Linfang at sa dalawang iba pa at sa sobrang gulat ay umalis siya ng buong bilis na ikinagulat ng lahat na naroroon. Naunawaan ni Linfang at ng iba pa ang nangyari. Nagkatinginan silang lahat at ngumiti. Ang mga tao sa Stormy Gorge ay hindi mahina at lahat ay umabot sa ikapito o ikawalong chi layer bilang pinakamababa. Ang ilan ay umabot sa mga antas na mas mataas pa. Mayroong maraming iba't ibang mga kasanayan na ginagawa na libo-libong mga disipulo sa bangin na ito at karaniwan ang makahanap ng mga kasanayan na hindi pa nakikilala. Sa mga pagkakataong iyon, sino ba ang hindi atras kapag nakatagpo ang isang grupo ng tatlong tao na biglang lumapit? Nagsama-sama ba ang tatlong taong iyon na may malupit na intensyon sa alagad na nag-iisa? Ang ganitong uri ng bagay ay hindi bihira sa Stormy Gorge. Mukhang kailangan nating maghiwalay o matatakot sa atin ang maraming tao. Sabi ni Linfang habang nakangiti at lumalayo. Ang pinakamahalagang bagay ay para kay Hanman na magkaroon ng karanasan sa labanan. Kinailangan lang ni Linfang na manatili at siguraduhin walang mga hindi inaasahang panganib. Ang walang kapantay na martial god. Unang yugto. Kabanata 14, Labanan sa arena ng buhay o kamatayan bahagi 2. Patuloy na nanatili si Jing Yun malapit sa tabi ni Linfang. Siya ay nasa ikapitong chi layer lamang at masyadong mahina para maiwan siyang mag-isa. Ang ikapitong layer ng chi ay ang pinakamababang antas sa Stormy Gorge kaya hindi iyon sapat para sa kanya na lumabas at makipaglaban sa ibang mga disipulo. Naunawaan ni Hanman ang mga intensyon ni Linfang sa pamamagitan ng pagpapabeya sa kanya. Kung si Linfang ay palaging nasa tabi niya na nagpoprotekta sa kanya, hindi niya magagawang lumaban. At magkaroon ng karanasan. Napakahalaga para sa kanya na umasa sa kanyang sariling lakas mula sa puntong ito. Ang paglalakad ng mag-isa sa Stormy Gorge ay hindi nangangailangan ng maraming oras bago may lumapit sa kanya. Nakikita niya ang mga mata ng tao sa pamamagitan ng maskara na nagpahayag ng malinaw na intensyon na lumaban. Walang oras para sa palitan ng mga salita. Agad na sinugod ng disipulo si Hanman habang nakataas ang kanyang kamao na nagmumula sa isang malakas na chi. Malas, si Hanman ay nakatagpo ng isang cultivator ng ikasyam na layer ng chi, sabi ni Linfang habang nakangiti at nagmamasid sa malayo. Nahulaan na ni Hanman ang antas ng kanyang kalaban mula sa makapangyarihang chi na kanyang pinakawalan mula sa kanyang kamao. Wala siyang oras na mag-alala tungkol sa pagkakaiba sa lakas. Itinoon niya ang chi ng kanyang buong katawan sa kanyang kamao at pagkatapos ay inilabas niya ang lahat ng lakas na mayroon siya sa isang hampas habang nagbibigay ng malakas at malakas na sigaw. Dahil sa lakas ng suntok na ito, napatras si Hanman ng ilang metro habang ang kanyang kalaban ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Parang tumama ang kamao niya sa bakal na pader at kitang-kita sa isang palitan kung sino sa kanila ang mas malakas. 8 chi layer. Napahina mo, akala ko makakakuha ako ng ilang karanasan. How disappointing, aalis na ako. Sabi ng kalaban sa tonong walang pakialam. Saka siya tumalikod at nagsimulang umalis. Nawalan siya ng interes kay Hanman. Maraming cultivator ang nakatagpo ng kagalakan at kasyahan. Sa pagiging malupit at walang awa. Gayunpaman, ang mga seryoso patungo sa landas ng paglilinang ay hindi nasiyahan sa pagkilos na malupit ng walang paghuhudyok at mas nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang sarili.
Ang mga disipulong iyon ay nakatagpo ng kasiyahan sa pakikipaglaban sa mga kalaban na may katulad na antas at sa ilang antas ay nakikipaglaban sa mga kalaban kahit na mas malakas kaysa sa kanilang sarili ay makakatulong sa kanila na magkaroon ng pananaw. Ito ay isang paraan para talagang hamanin nila ang kanilang sarili at i-unlock ang kanilang potensyal habang nakakakuha ng kinakailangang karanasan sa labanan. Teka, sigaw ni Hanman. Siya ay dumating sa Stormy Gorge sa unang pagkakataon ngayon, paano niya matatanggap na matalo ng ganoon? Kabiles. Agad niyang pinakawalan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu. Isang madaladilo na kayumangging ilaw ang nagsimulang lumutang sa buong katawan niya na para bang siya ay nasa symbiosis sa Earth sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang chi energy ay nagsimulang lumakas. Earth Spirit ang sabi ng kalaban na nagpakita ng biglaang interes at pagkatapos ay sinabi. Hindi masama ang iyong espiritu, tingnan ko kung kaya mo ang aking tatlong malalalim na suntok. Matapos magsalita ang kalaban ng kanyang pangungusap, gumawa siya ng isang paglukso at nagpakita sa harap ni Hanman. Bumang mag-ilaw na kayumangging kulay na nakapalibot sa Hanman ay biglang naglabas ng napakaliwanag na liwanag habang pinupuno ng alikabok ang hangin sa kanilang paligid. Si Hanman ay itinulak ng 6 na hakbang paatras habang ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Nang makita ang kalaban na handa nang umalis muli, bumalik kasabi ni Hanman habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang kagitingan ay maaaring umabot sa langit habang siya ay patuloy na nakatayo, ang kanyang fighting spirit ay tumataas. Ang mag-ilaw-dilaw na kayumangging liwanag na nakapaligid sa kanyang katawan ay nagniningning ng mas maliwanag. Na para bang inuubos niya ang lahat ng kapangyarihan mula sa mismong lupain. Kabong si Hanman ay napaatras ng 8 hakbang habang ang kanyang kalaban ay napaatras ng 3 hakbang. Nakakatuwa, sabi ng kalaban niya. Ang kanyang kamao ay nagsimulang kumikinang na may puting ilaw at pagkatapos ay binalaan niya si Hanman. Mag-ingat, gagamitin ko ang isa sa pinakamalakas kong kakayahan sa suntok na ito. Sige, sagot ni Hanman habang nagsisimulang umangkas patungo sa kanyang kalaban. Bawat hakbang niya ay marahas na umuuga ang lupa, tulad ng isang malakas na kabayong pandigma na tumatakbo ng buong bilis patungo sa labanan. Gamitin ang lakas na hiniram mo sa Earth, sigaw ni Lin Feng habang nanonood mula sa malayo, ganap na nabihag ng labanan. Hindi niya akalain na mauunawaan ni Hanman kung paano gamitin ang kanyang espiritu sa kakaibang paraan. Ang pagsasama-sama ng kapangyarihan ng kanyang Earth Spirit at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay maaaring makapagpataas ng kanyang lakas. Boom! Nagbanggaan ang dalawa ng kamao. Isang ulap ng alikabok ang bumaril sa lahat ng direksyon mula sa shockwave sa pagitan ni Hanman at ng kanyang kalaban, na ginagawang imposibleng makita kung ano ang nangyari. Nang mawala ang ulap ng alikabok, si Hanman ay nakaupo sa lupa at nagmumuni-muni. Hindi mo inaasahang naunawaan ang sinabi ng isa pang disipulong iyon. Magaling. Sabing kalaban niya habang nakangiti at bumangon sa lupa. May dugo rin siyang nagmumula sa gilid ng bibig niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon makapangyarihan ang huling pag-atake ni Hanman. Bahagya siyang nasugatan ngunit sulit ito para sa kanya. Nakakuha siya ng mahahalagang insight salamat sa laban na ito. Hindi na siya nagtagal kasama si Hanman at agad na nawala sa malaki. Nakaka-interes na lalaki, sabi ni Lin Feng habang papunta sa Hanman. Nadama niya ang antas ng paggalang sa disipulong na kalaban lang ni Hanman. Siya ay isang marangal na tao. Malinaw na alam ni Lin Feng at Jing Yun na mas natutunan ni Hanman ang tungkol sa kanyang espiritu. At nagkaroon ng insight sa kanyang cultivation path. Ayaw nilang istorbohin siya kaya naupo sila sa tabi niya at hinintay siyang matapos niyang makuha ang kanyang insight. Ang laban na iyon ay nagpapaliwanag kay Hanman. Ang nangyari lamang ay isang pambihirang sandali ng banal na kaliwanagan. Hindi nakakagulat kung ang lakas ni Hanman ay nagsimulang tumaas sa bilis ng kidlat sa sandaling lubos niyang naunawaan ang kanyang bagong pananaw. Hinangaan siya ni Lin Feng at Jing Yun. Siya ay pumasok sa Stormy Gorge at nagkaroon ng isang marangyang pagsasakatuparan pagkatapos ng kanyang unang labanan. Ilang sandali pa, ang katawan ni Hanman ay biglang nagsimulang magbuga ng isang malakas na tsina. Nakatulala kina Lin Feng at Jing Yun na nagkatinginan sa isa't isa na hinihingal sa pagtataka. Ang lakas ay napakalakas at kakaiba na nagbibigay ito ng malalim at mapang-epong pakiramdam. Ito ba talaga ang kapangyarihan ng kaliwanagan? Isip ni Lin Feng. Ang landas ng paglilinang ay isang malawak at mayroong maraming iba't ibang mga ruta na dadaanan sa loob ng paglilinang. Si Lin Feng ay nagsimula pa lamang maglakad sa landas ng paglilinang. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang ilang mga cultivator at alam niya na ang malalakas na cultivator na ito ay maaaring sirain ng mga bundok o durugan ang buong lungsod sa kanilang paraan ng madali. Sinasabi na ang mga cultivator kapag naabot ang antas ng mga immortal ay maaaring lumipad sa langit at tumagos sa kailaliman ng Earth. Ang mga cultivator na ito ay magkakaroon ng walang limitasyong habang buhay. At maaaring gumalaw sa bilis na mas mabilis kaysa sa liwanag. Mainggit lang si Lin Feng, dahil ang kapangyarihang iyon ay maiisip lamang ng isang tulad niya na hindi pa nakaranas nito. Iniisip niya kung magagawa ba niyang lumipad sa langit at tumingin sa mundo. Habang si Lin Feng ay nalilito, may isang tao sa di kalayuan na papalapit sa kanila sa napakabilis na bilis. Nang makita niya si Hanman na katatapos lang gumawa ng malaking hakbang sa landas ng paglilinang, tumawa siya ng mapanukso. Gumising kasabi ng nakakatalam na boses na nagpa-vibrate sa kapaligiran at nagulat si Lin Feng at ang iba pa. Sumigaw si Hanman, na tumalsik ng isang bibig ng dugo at nagsimulang huminga ng mabigat. Namumula ang kanyang mga mata sa galit habang nakatitig sa malayong siluet. Pakiramdam niya ay nagsisimula na siyang maunawaan ang konsepto ng kanyang bagong lakas, ngunit nang marinig niya ang boses ay naantala nito ang kanyang tagumpay.
Bukod dito, ang nakakabinging boses ay yumanig sa kanyang walang kalaban-laban na katawan kaya't siya ay dumura ng dugo. Gaano kawalang galang, sabi ni Lin Fang na may mga mata na puno ng layuning pumatay. Nakatitig siya sa silhouette sa abot tanaw. Sinadya ng taong iyon na kausapin si Hanman at pinutol ang kanyang kislap ng kaliwanagan na nagdulot ng pinsala sa katawan ni Hanman. Naglakad si Hanman patungo sa silhouette at galit na nagtanong. Bakit mo ako ginambala? Walang dahilan, ginawa ko lang ito para masaya. Walang suot na maskara ang taong iyon at may mapanuksong ngiti sa mukha. Wala sa kanila ang nakakita ng alagad na ito bago o nakarinig ng isang taong napakapilyo. Ginawa mo ito para masaya. Sabi ni Hanman habang naglalakad pasulong, galit na kumakalat sa buong katawan niya. Naunawaan niya kung gaano pambihira ang kislap ng kaliwanagan, ngunit ang taong iyon ay kusang loob na hamarang sa kanya sa napakahalagang sandaling iyon at higit pa rito, nasugatan siya. Kaya gusto mo makipag-away. Pero hindi ganoon kasaya ang makipag-away dito sa bangin. Kung gusto mong makaganti, bakit hindi ka pumunta sa arena ng life or death? Tanong ng binata sa nakakainis na tono na nagpapakita ng pagkamuhi kay Hanman. Sige. Sagot ni Hanman ng walang pag-aalinlangan na sinusubukang pigilan ang kanyang matinding galit. Hihintayin kita, sabi ng binata sabay alis sa direksyon ng arena ng life or death. Hanman, mahirap matukoy ang kanyang lakas kumpara sa iyo at ang pagpunta sa arena ng life or death ay lubhang mapanganib. Binalaan ni Lin Fang si Hanman. Sa isang sulyap lang natutukoy ko ang kanyang lakas. Siya ay katulad ko, ikawalong chi-layer. Sagot ni Han. Man ay kinagulat ni Lin Fang. Naramdaman ba ni Hanman ang antas ng paglilinang ng ibang tao? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman ko rin ang antas ng paglilinang ni Jingyun pati na rin ang sa iyo. Isa na siguro ito sa mga epekto ng kislap ng kaliwanagan na kagagaling ko lang. Baka may paliwanag ko kung hindi ako naabala. Ang paliwanag ni Hanman ay hindi nakakumbinsi kay Lin Fang. Nagsimulang maglakad si Hanman patungo sa life or death arena habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Tara na, si Lin Fang ay talagang nag-aalinlangan. Sinundan ni na Jingyun at Lin Fang si Hanman na nagtiwala sa mga salita ng kanilang kaibigan. Kung ang kislap ng kaliwanagan ni Hanman ay talagang nagbigay daan sa kanya na maramdaman ang antas ng paglilinang ng ibang tao at ang kalaban ay talagang isang cultivator ng ikawalong layer ranking, kung gayon ay hindi dapat magkaroon ng malaking panganib kung sila ay magkatugma. Ang life or death arena ay matatagpuan sa isang canyon sa gitna ng Stormy Gorge. Mayroong 10 upuan para sa panonood sa itaas ng mabatong lupain sa hangganan ng arena, ngunit dahil napakalawak ng lugar, marami ang nagtitipon at nanonood ng mga labanan mula sa malayo. Dalawang silhouette ang pumasok sa life or death arena na agad na nakakuha ng atensyon ng mga cultivator sa lugar. Sa isang iglap, maraming tao ang sumugod para manood ng laban. Kahit na ang dami ng tao na pumapasok sa bangin ay napakalaki, kakaunti ang mga tao na nakapasok sa arena. Pagkatapos ng lahat sa loob ng life or death arena, kailangan mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Kung hindi mo kinasusuklaman ng isang tao ng buong puso, bakit kailangan mong makipagsapalaran? Karamihan sa mga taong pupunta sa arena ay gagawin ito upang labanan ng isang kalaban na may katulad na lakas na ginawang kawili-wiling panoorin ang mga laban. Kaya naman nang dumating si Hanman at ang kanyang kalaban sa life or death arena, napakalaki ng mga tao sa paligid. Sa Stormy Gorge mayroong ilang mga tao na nanonood sa lugar na ito na naghihintay para sa isang madugong labanan at ikakalat ang balita sa mga kapwa-disipulo sa hindi kapani-pani walang bilis. Lahat tayo pumupunta sa life or death arena para ayusin ang mga sama ng loob. Ang layunin ko ay hindi ayusin ang anumang sama ng loob, dahil ngayon ang iyong kapalaran ay napagpasyahan na ng iba. Sabi ng batang lalaki kay Hanman habang ang isang nakakatakot na ngiti ay nakatakip sa kanyang mukha. Hanman, tandaan mo ang pangalan ng isang taong kukuha ng iyong buhay, ang pangalan ko ay Jiang Wei. Si Lin Fang na nakatayo sa buhangin sa labas ng arena ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Nang marinig niya ang sinabi ni Jiang Wei, alam niyang may mali. Paano niya nalaman na si Hanman ang nasa likod ng mastara? Kilala mo ako. Galit na sabi ni Hanman. Hehe. Isang masasamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jiang Wei. Isang nag-aapoy na enerhiya ang biglang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan na sinamahan ng nagliliyab na apoy. Kasabay nito ang isang ilusyon na apoy ay lumitaw sa kanyang likod. Isang espiritu ng apoy. Siya ay talagang isang cultivator ng ikawalong layer ng chi, sabi ni Lin Fang na naramdaman ng enerhiyang bumababa mula sa arena. Ang espiritu ng lupa ni Hanman ay nagsimula ring sumabog. Nagsimula siyang tumakbo pasulong. Hindi man siya masyadong mabilis na tumatakbo, ang lakas at lakas na inilabas ng kanyang katawan ang dahilan kung bakit ang bawat hakbang niya ay nagpapadala ng maliliit na lindol sa sahig. Flame detonation, isang malakas na alon na puno ng apoy na itinutok patungo sa Hanman. Nang makita ni Jiang Wei na biglang huminto si Hanman at gumawa ng postura na nagmukhang hindi magagalaw na bundok, sumigaw si Jiang Wei. Wawasakin ko ang bundok na ito sa harap ko, hahaha. Nagbanggaan ang kanilang dalawang kamao at parehong biglang tumigil sa paggalaw sina Hanman at Jiang Wei. Kung saan mismo sila nagkabanggaan. Wala ni isa sa kanila ang nananaig sa kanilang kalaban. Sumimangot si Jiang Wei at tumigil sa pagtawa. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Hanman. Isang malisyosong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at itinulak niya ang kanyang kaliwang kamao, ngunit madaling hinarang ito ni Hanman gamit ang kanyang palad. Bigla siyang naghagis ng puting alikabok mula sa kanyang kanang kamay diretso sa mata ni Hanman. Dinala niya ang alikabok na ito upang bulagin ang mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanya. Mamatay. Sabi ni Jiang Wei habang sinuntok ang dibdib ni Hanman. Napakawalan Jia.
Isinumpa si Lin Fang na pagkatapos ay nakakita ng mga anino na gumagalaw. Patungo sa arena ng buhay o kamatayan. Sa arena ng buhay o kamatayan, minsan nawawalan ng buhay ang mga tao. Huwag kang mag-alala, ikaw ang susunod, Jing Yon, sabi ng anino sa nanginginig na tono. Natakot si Jing Yon nang makita niya ang mukha nito. Jing Hao. Malakas na sigaw niya. Nakita niya ang isa pang disipulo sa likod ni Jing Hao. Ito ay ang batang disipulo na nasugatan ni Lin Fang noong araw na iyon at ngayon ay naging malinaw na ang lahat. Ang lahat ng ito ay isang bitag sa simula. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 15, Labanan sa Life or Death Arena Part 3. Boom. Hahaha, umikot si Jiang Wei at inatake ang walang pagtatanggol na Hanman mula sa likuran. Hindi niya intensyon na bigyan siya ng kahit maliit na pagkakataong makapagpahinga. Sinuntok niya ng paulit-ulit si Hanman dahil nabulag siya ng pulbos. Ang tunog ng pagbitak ng mga buto ni Hanman at isang malakas na tinak na nanginginig na tili ang pumuno sa hangin. Gayunpaman, nalunod ito sa pagtawa ni Jiang Wei na natutuwa sa bawat huling sandali ng pagdurusa ni Hanman. Walang hiya talaga ang lalaking iyon. Simula pa lang ay plano na niyang gamitin ang pulbos na iyon. Anong kasuklam-suklam? Parami ng parami ang mga taong nagtitipon sa paligid ng Life or Death Arena. Ang ilan sa kanila ay nakikipag-usap sa ibang mga alagad na ang lahat ay nakatuon ng kanilang mga mata sa labanan. Sa Life or Death Arena walang mga patakaran sa pakikipaglaban ng patas, maaari kang gumamit ng alinmang paraan upang manalo. Sabi ni Jing Hao. Gayunpaman, kumilos si Lin Fang na parang hindi niya narinig ang pananalitang iyon at lumipat patungo sa arena, biglang hamarang si Jing Hao sa daan, walang magliligtas kay Hanman dahil ang kanyang parusa ay bugbugin hanggang mamatay sa harap ng lahat. Padaanin ako. Sabi ni Lin Fang. HC layer at naglakas loob ka pa ring lumapit at hamunan ako. Ipinaghihiganti ko ang aking namatay na kapatid na si Jing Fang na wala itong kinalaman sa iyo, maliban kung gusto mong masangkot sa aking personal na sama ng loob. Banta ni Jing Hao na hindi masyadong binibigyang pansin si Lin Fang. Makialam. Ayaw mong madamay ako, yung taong pumatay sa kapatid mo. Pinugutan ko siya ng ulo habang nagsusumamo ng awa na hindi niya ipapakita sa iba. Ngayon hayaan si Hanman na bumaba ng arena at hayaang palitan ko siya. Kung hindi ako kusang pumasok sa arena ng buhay o kamatayan, paano mo magagawang ipaghiganti ang kaawa-awang kapatid mo? Sabi ni Lin Fang. Si Jing Hao ay pang-anim sa disciple ranking. Si Lin Fang ay may napakalaking talento ngunit maihahambang ba siya sa mga nasa nangungunang ranggo, hindi ito posible. Puno ng protesta ang mukha ni Hanman nang marinig niya ang sinabi ni Lin Fang, ngunit ang kanyang boses ay masyadong mahina para tumutol. Hindi makapaniwala si Jing Hao sa kanyang narinig at unti-unting napuno ng galit ang kanyang mga mata. Mabilis siyang sumigaw. Jiang Wei, itigil ang pag-atake. Nang marinig ni Jiang Wei si Jing Hao, agad siyang tumigil sa pakikipaglaban at tumayo na nakatingin kay Jing Hao na naghihintay ng susunod niyang utos. Maaari kang lumapit at palitan si Hanman kung maglakas loob ka, sabi ni Jing Hao na nakaturo kay Lin Fang na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Hindi niya kailangang magsalitang mga walang kwentang salita. Tumalon si Lin Fang sa arena sa isang iglap. Nakita niya na ang mukha ni Hanman ay basang-basa ng dugo at ang kanyang katawan ay nabasag. Makikita ang mga buto na tumutusok mula sa kanyang balat, maraming mga daliri ang hindi sa tamang posisyon at ang kanyang paghinga ay mabigat sa paghinga. Pinunasan ni Lin Fang ang dugo na tumatakip sa mga mata ni Hanman dahil sa puntong ito ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga braso, halos hindi na siya humihinga. Ipinaalala nito kay Lin Fang kung paano siya naiwan dito dati sa parehong kondisyon. Hanman, kaya mo bang makalabas ng arena mag-isa? Tanong ni Lin Fang kay Hanman. Walang problema. Hindi ako patay. Pakiusap lang pumunta ka at ipaghiganti mo ako. Nakangiting sabi ni Hanman, tinitiis ang matinding sakit sa buong katawan. Huwag kang mag-alala. Nakaramdam ng kirot si Lin Fang sa kanyang dibdib nang makita niya ang ngiti ni Han. Man, ang tigas talaga ng ulo ng lalaking iyon, halatang wala siyang lakas para mag-isa. Tinulungan niya si Hanman na tumayo at ginamit si Lin Fang bilang saklay na masasandalan, nagsimulang lumipat sa gilid ng arena. Tumigil si Lin Fang nang marinig ang boses ni Jing Hao. Jiang Wei, alam mo na ang gagawin. Naiintindihan ko, kailangan kong patayin silang dalawa. Sagot ni Jiang Wei. Si Jing Hao, na nasisiyahan sa sagot, ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa Life or Death Arena, hindi ikaw ang magdedesisyon sa sarili mong buhay o maging sa buhay ng kaibigan mo. Gusto malitan. Walang problema, ikaw ang unang mamamatay sa halip na siya at pagkatapos ay mamamatay siya. Masayang sabi ni Jing Hao habang pinapanood si Lin Fang na nagpatuloy sa paglipat ng Hanman sa gilid ng arena. Ganoon ba, sabi ni Lin Fang na may ngiti sa kanyang mukha, hinayaan si Hanman na magpahinga sa gilid ng arena. Sa sandaling iyon, si Jiang Wei ay sumusugod patungo sa kanila na napapalibutan ng isang malakas na apoy na chi, firebomb. Sabay mamatay. Sigaw ni Jing Wei. Isang bolang gawa sa apoy ang biglang sumulpot sa kanyang kamay, na nagbuga ng matinding init na tila bam-alot sa mismong hangin. Mawala. Sabi ni Lin Fang habang binubunot ang kanyang mahabang espada. Isang dagandong ng kulog, ang kumalat sa buong arena. Agad na nabalot ang apoy ng dumadagandong na dagandong, ngunit hindi. Nabawasan ng espada ang momentum nito at bumaril patungo kay Jiang Wei na tumatakbo pa rin pasulong. Nag-iwan ng maliit na butas sa kanyang dibdib kung saan ang espada ay direktang tumagos sa kanya. Splash, splash. Tumutulo ang mga patak ng dugo mula sa sugat sa dibdib ni Jiang Wei. Nakatingin si Lin Fang kay Jiang Wei na may malakas na layuning pumatay. Mamamatay ako.
Sabi ni Lin Feng habang tumatawa. Muli niyang inilabas ang kanyang espada. May mga dagandong ng kulog sa paligid. Sinubukan ni Jiang Wei na tumakbo at iwasan ang pag-atake ngunit ito ay masyadong biglaan para sa kanya upang mag-react. Tinamaan siya ng shockwave ng espada na nagpalipad sa kanyang katawan sa hangin bago mabigat na bumagsak pabalik sa sahig na bato. Hindi naiwasan ni Jiang Wei ang isang hit. Sa bawat pagtayo niya ay pinalipad siya sa himpapawid at bumagsak ng husto sa mga bato sa ilalim. Roaring Thunder Skill. Ang dumadagandong na nagmumula sa kanyang espada. Nagagamit niya ang Roaring Thunder Skill at lumikha ng dumadagandong sa bawat hampas. Sinong henyo sa sekta natin iyon? Hindi napigilan ng mga tao sa karamihan ang kanilang kasabikan ngunit hindi nila makilala si Lin Feng habang siya ay nakasuot ng maskara. Kung kaya nila, marami ang kukurutin ang sarili para magising sa ilusyon. Si Jing Hao ay natakot. Ang kanyang mukha ay mukhang kahindak-hindak dahil siya ay napahiya. Nakakagulat na hindi makalaban ni Jiang Wei, si Lin Feng, ay tila pinapatay siya isang imposibleng misyon. Magagawa lamang ni Jiang Wei na tumakas at tumakbo kay Jing Hao na magpoprotekta sa kanya. Nakita ni Jiang Wei ang mahabang espada ni Lin Feng na papalapit. Siya ay nakahiga sa kanyang tiyan. Tila hindi makatayo, ngunit hindi siya tumigil sa paggapang sa tapat ng direksyon ni Lin Feng nang walang malay. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Hindi na ako lalaban, sumusuko na ako, nanalo ka na. Nanalo ako. Si Lin Feng ay parang narinig niya ang pinakamagandang biro sa mundo. Muntik nang mapatay ni Jiang Wei si Hanman. Kung naging sapat si Jiang Wei noon ay napatay niya sina Lin Feng at Hanman, ngunit ngayon ay idineklara na niya ang kanyang sarili na natalo. Pag-amin ng pagtatalo, sapat na ba talaga iyon pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Mamatay. Biglang sigaw ni Jiang Wei. Isang puting pulbos ang lumipad patungo kay Lin Feng. Samantala, si Jiang Wei ay sumugod patungo sa gilid ng arena. Sa kabutihang palad ay hindi binaygo ni Lin Feng ang kanyang pagbabantay kahit isang segundo. Jing Hao, protektahan mo ako, dali. Sabi ni Jiang Wei habang sumusugod sa direksyon ni Jing Hao. Si Lin Feng ay sumusunod sa kanyang likuran na parang anino. May mabigat na bagay na nahulog sa lupa sa labas ng hangganan ng arena na may thumb. Sa totoo lang ay katawan ni Jiang Wei ang bumagsak mula sa mabatong platform ng arena papunta sa lupa sa ilalim ngunit nakangiti siya dahil lumapag siya sa harap ni Jing Hao at higit sa lahat, sa labas ng arena. Hindi makakapasok si Jing Hao sa arena upang makialam dahil ang mga laban sa arena ng buhay o kamatayan ay mga tunggalan. Kung nakialam siya ay mawawalan siya ng mukha. Gayunpaman pagkatapos lumipat sa lugar ng hangganan, walang paghihigpit sa kanyang pagkilos dito. Sayang hindi mo ako pinatay sa life or death arena. Sabi ni Jiang Wei habang nanunuyang nakatingin kay Lin Feng na nasa gilid pa rin ng life or death arena. Ang life or death arena ay isang battle arena kung saan ang buhay ng isang tao ay nakataya. Si Jiang Wei ay lumabas ng arena. Kung si Jiang Wei ay nasa Stormy Gorge pa, maaari pa rin siyang habulin at palihim na patayin ni Lin Feng ngunit dahil naroon si Jing Hao, hindi siya kikilos ng padalos-delos. Ganoon ba, kapag nakaalis na siya sa life or death arena, ang buhay niya ay hindi na sa aking mga kamay kundi sa mga kamay ng mga Diyos. Ang pagpatay sa kanya ay labag sa mga patakaran. Pagkasabi nito ay lumikha si Lin Feng ng malalakas na alon gamit ang kanyang 9 heavy waves technique at binaril ang mga ito sa direksyon ni Jing Hao. May malisyosong ngiti si Jing Hao sa kanyang mukha. Hinampas ng 9 heavy waves ang kanyang palad na hindi man lang nagiiwan ng marka. Dumadagandong nakulog. Inihagis ni Lin Feng ang kanyang sarili kay Jing Hao na itinaas ang kanyang espada gamit ang kanyang Roaring Thunder skill. Hinugot ni Jing Hao ang kanyang espada at sumagot gamit ang parehong kasanayan sa Roaring Thunder. Siyam na malakas na alon, mamatay ka, matapos ang kanyang kasanayan sa Roaring Thunder, tumalon si Lin Feng sa ere na parang tigre at ang kanyang 9 heavy waves ay bumaril na hindi tuluyang napigilan ng Roaring Thunder ni Jing Hao ngunit hamina ito at ang mga waves ay patuloy na umaagos na parang walang katapusang karagatan. Mukhang nagulat si Jing Hao dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang kakayahan ni Lin Feng. Sasamantalahin ni Lin Feng ang bawat pagbukas at gagamitin ang kanyang Roaring Thunder skill. Ang bawat strike ni Lin Feng ay nakatutok sa mga vital point ni Jing Hao. Sa bawat shockwave na pinipigilan ay may isa pang susunod na binabaha ang bangin ng mga shockwaves nito. Sa bawat pagkakataon ay walang ibang pagpipilian, kundi ang umatras si Hao. Sa oras na na-neutralize na niya ang lahat ng pag-atake ni Lin Feng, napagtanto na niya ang kanyang pagkakamali. Si Lin Feng ay nakatayo sa tabi ni Jiang Wei. Ang mahabang espada ni Lin Feng ay nakatutok sa leeg ni Jiang Wei. Kapag pinagsama ang 9 heavy waves at Roaring Thunder, lumikha ito ng malakas na kombinasyon na pinilit pang umatras si Jing Hao. Kahit na ilang hakbang lang, may pagmamalaki pa rin niya ang sarili niya. Si Jing Hao ay pang-anim sa disciple ranking. Ang kanyang lakas ay higit sa karaniwan. Naperpekto pa niya ang kanyang Roaring Thunder skill. Hindi ko akalain na ang taong iyon ay makakabisado ng Roaring Thunder technique sa pantay na mga termino kay Brother Jing Hao at pipilitin pa siyang umatras. Malakas na nag-uusap ang mga tao sa karamihan. Si Lin Feng ay nasa ika-8 chi layer lamang, si Jing Hao ay isa sa mga mas malalakas na disipulo ng sekta at kahit na ilang mga disipulo ng ika-9 na layer ng chi ay hindi man lang siya kayang talunin kahit na sila ay lumaban sa kanya ng magkasama. Ngunit nagawa ni Lin Feng na mapa-atras si Jing Hao at nasa kanyang mga kamay ang buhay ni Jiang Wei. Sino ang makakapag-isip ng ganitong pangyayari? Nang marinig ang lahat ng mga tao na nagkomento sa laban, hindi napigilan ni Jing Hao ang kanyang sarili na magalit. Siya ay napakatanyag sa mga alagad ng sekta.
Dahil kay Lin Fang nawalan siya ng mukha at napahiya. Gaano ka kapangahas? Ipagpatuloy mo, siskaraduhin ko na patayin kita. Gagawin kong bangungot ang buhay mo, isang bangungot na gugustuhin mong mamatay araw-araw. Sinisigawan ni Jinghao si Lin Fang na nakahawak sa kanyang espada sa ibabaw ni Jiang Wei. Pakiusap, bitawan mo ako, pakiusap ni Jiang Wei na nanganginig. Pakawalan ka, sa iyong panaginip. Maaari kang mamatay na parang aso dito. Ang espada ni Lin Fang ay kumislap at hiniwa ang mahinang parte ng katawan ni Jiang Wei. Ang eksena ay hindi kapanipaniwalang nakakagulat. Nakahiga doon si Jiang Wei na nanlalaki ang mga mata habang pinapanood ang eksena ng kanyang sariling kamatayan. Ang isang patuloy na daloy ng dugo ay nag-spray mula sa sugat, tumataas sa hangin pagkatapos ay nahuhulog sa buhangin. Makapalang ambon ng dugo sa hangin at ang paligid ay madilim na pulang buhangin. Magkaroon ng lakas ng loob, sabi ng mga miyembro ng karamihan na naaawa sa kapalaran ni Lin Fang. Si Jinghao ay nakaramdam ng panlalamig sa kanyang gulugod habang pinapanood ang eksena sa kanyang harapan. Nakakagulat na binaliwala ni Lin Fang ang kanyang sinabi, binaliwala ang mga alituntunin ng clan at direktang pinatay si Jiang Wei sa ganoong brutal na paraan. Tubusang binaliwala ni Lin Fang ang babala ni Jinghao. Ano man ang mangyari, hindi titigil si Jinghao sa pangangaso kay Lin Fang, kaya bakit niya pakialam ang mga walang ginagawang pagbabanta? Nagawa mo akong ipahiya ngayon at kahit na hindi kita mapatay ngayon, papahirapan kita ng mas masahol pa sa kamatayan, sabi ni Jinghao na galit na galit. Inakala ng buong pulutong na si Lin Fang ay napakamalas. Pinagalitan niya si Jinghao at nilabag niya ang mga patakaran ng clan. Kahit na hindi namatay si Lin Fang, malapit na siyang pahirapan hanggang sa puntong gusto na niyang mamatay at iyon pa lang ang simula. Si Lin Fang ay isang mahusay na disipulo ngunit laban sa isa sa nangungunang 10 disipulo sa loob ng ordinaryong ranggo ng mga disipulo, walang sino man ang nag-isip na siya ay sapat na malakas upang labanan. Kinabahan si Jin Yun na halos hindi na siya makahinga. Sa kasamaang palad siya ay isang mahinang cultivator at hindi niya matulungan si Lin Fang. Maaaring patayin siya ni Jinghao sa isang hampas ng kanyang espada. Lahat ay nakatingin kay Lin Fang. Nanatiling tahimik si Lin Fang. Dahan-dahan siyang tumalikod at tumalon pabalik sa life or death arena. Ano ang ginagawa niya? Tanong ng mga tao sa karamihan habang nakatingin kay Lin Fang na nakabalik. Nasa arena. Lahat sila ay natulala. Dumating si Lin Fang sa gitna ng arena. Tumingon siya at saka tumingin kay Jinghao. Sa malamig na tono, sinabi ni Lin Fang. Ano pa ang hinihintay mo? Ikaw na ang susunod. Sa sandaling iyon ay bumalot sa bangin ang kompletong katahimikan. Hinamon ni Lin Fang ang ika-6 na ranggo na disipulo sa arena ng buhay o kamatayan.